Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan, wala na tayong minomonitor na low pressure area at nananatiling maliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga linya ng kaulapan dito sa southern portion ng ating PAR ay ang senyales ng tinatawag nating Intertropical Convergence Zone. Itong ITCZ ang salubungan ng hangin mula sa northern and southern hemisphere na kung saan sa kasalukuyan umiiral ito sa southern portion ng Mindanao. Kaya sa nabanggit na lugar, asahan po natin na makakaranas tayo ng mga kaulapan at mataas sa tsansa ng mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Samantala, dito rin sa ating latest satellite images, makikita rin natin itong mga bumubulusok na kaulapan sa ilang bahagi ng ating bansa. Senyales rin po ito ng localized thunderstorm activity. So malaking bahagi ng ating bansa nakakaranas ng thunderstorm activity ngayong hapon. Posibleng magtuloy-tuloy ang mga pag-ulan na ito hanggang mamayang gabi. For Metro Manila and nalalabing bahagi ng ating bansa, ay asahan pa rin natin yung generally fair weather for tomorrow. Pero ayun nga po, nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga isolated rain showers or localized thunderstorms. At ngayong hapon, ito pa yung ating mga latest na thunderstorm advisory issuances. Itong mga probinsya na shaded ng violet, either kasalukuyang nakakaranas or makakaranas ng thunderstorms sa mga susunod na 2 hanggang sa 3 oras. So mapapansin po natin itong northern portion ng Ilocos Region, sa may Cordillera at Cagayan Valley, pati na rin dito sa malaking bahagi ng Central Luzon, as well as Metro Manila and Calabarzon. Asahan po natin, ngayong hapon nakapagtala po tayo ng thunderstorm activity. Possible yung mga nearby areas nitong mga provinces shaded by violet ay makakaranas ng mga thunderstorm activity hanggang mamayang gabi. Pero hindi naman natin ito inaasahang magtatagal ng magdamag hanggang bukas. So ito yung usual lamang na diurnal thunderstorm. So possible by umaga hanggang sa tanghali, generally improving conditions sa ating mararanasan sa mga lugar na ito na kasalukuyang nakakaranas ng pag-ulan. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa Luzon, so for Metro Manila and most of Luzon, bukas nga po ng umaga hanggang sa tanghali, magpapatuloy itong bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Mainit at malinsang panahon pa rin na ating inaasahan, pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, magdala po tayo ng payong dahil nandyan muli yung mga tsansa ng localized thunderstorms. Sa area naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, dahil sa epekto ng ITCZ, itong southern portion ng Mindanao, patuloy na makakaranas ng mga tuloy-tuloy na kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. Partikular na dito sa mga rehiyon ng Davao Region, Socsargen, Barm at Zamboanga Peninsula, asahan natin na for tomorrow, makakaranas po tayo ng high chance of cloudiness and mga pag-ulan. Meanwhile, for the rest of Mindanao, buong Visayas, pati na rin dito sa Palawan, ay mainit at malinsang ang panahon na ating inaasahan throughout the day. Mataas pa rin yung tsansa ng ating mga afternoon rain showers or thunderstorms. Sa kalagayan naman nating karagatan, sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron po tayong offshore na mga thunderstorm activity, asahan natin yung mga pagbugso ng hangin, kaakibat ito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga piling syudad ng ating bansa, so for most of Luzon, sa mga syudad ng Metro Manila, Baguio at Legazpi, wala naman tayo inaasahang mga sustained na mga pag-ulan o yung mga kaulapan sa mga susunod na araw. So sa araw ng Martes hanggang sa Huwebes, magpapatuloy itong generally fair weather. Sasamahan pa rin yan ng mga isolated rain showers or localized thunderstorms. Posible pa magpabaha yung mga localized thunderstorms sa ito, kahit na panandalian lamang yung mga pag-ulan na ito. Kung malakas yung mga pag-ulan, maghanda po tayo sa mga banta ng mga biglaang pagbaha, especially sa mga flood-prone or yung mga low-lying at susceptible areas. Sa bahagi naman po ng Visayas, sa mga syudad ng Metro Cebu, Iloilo at Tacloban, from Tuesday to Thursday, wala rin pa tayo naasang mga sustained na pag-ulan. Generally fair weather, yung mga pag-ulan lamang na localized thunderstorms ang kailangan nating paghandaan. Sa bahagi ng Mindanao, inaasahan natin na sa mga susunod na araw ay bababa yung axis ng ating ITCZ, mababawasan yung epekto sa southern portion ng Mindanao. So itong area nga po ng Davao Region, Socsargen, Barm at Zamboanga Peninsula, generally improving weather conditions towards the end of the week.
So mananaig pa rin yung init at alinsangan ng ating panahon from Tuesday to Thursday at magdala pa rin po tayo ng payong, pananggalang yan sa init ng araw. Simula umaga hanggang sa tanghali, pananggalang naman yan sa ulan. Pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, yung mga pag-ulan po na dulot ng localized thunderstorms. Haring araw sa Kaminilaan ay lulubog mamayang 6:17 ng hapon, sisikat naman bukas sa ganap na 5:28 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories tulad ng mga thunderstorm advisories, ay follow po kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official websites sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Gulat.